Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2701. Sumang-ayon ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar. Totoo iyan. Paano posibleng maging mas mahusay ang batang iyon kaysa sa aking master? Swerte siguro na nasuri niya ang problema ni senior sister. Donna, huwag kang mapagpaimbabaw. Sa palagay ko nandito ka para sa isang biro. Tama ba? Galit na galit si Donna sa mga akusasyong ibinato sa kanya at nanginginig ang kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, nakuha niya ang lakas ng loob at nangangatuwiran kay Alan. Altar si Master Alan. Kung walang alam si Sandhurst, maaari ba siyang tumpak na mag-diagnose problema ni Tina kung siya lamang ang napaswerte? Bakit tumpak na nailahad niya ang hangin nervous acupoint at ang yin spirit acupoint? Tumayo si Alan doon, walang imik. Hindi niya maitanggi ang sinabi ni Donna. Sa parehong oras, ang mga nakapaligid na alagad ng Ryukon Gold Altar ay tumigil din saway sa kanya. Lahat ng nabanggit ng bata kanina ay nangyari kay Tina. Paano ang tumpak na akma ang paglalarawan kung ito ay isang pagkakataon lamang? Biglang napansin ni Jet si Daryl at laking gulat niya. Sino ang taong ito? Ang awkward sa pakiramdam ni Alan at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Jet. Pinadalhan siya ni Daryl. Sumimangot si Jet. Pagkatapos, tumawa siya ng malakas at sinabi kay Alan, kung makikilala ng maliit na kapatid na ito ang kalagayan ni Tina, baka may paraan talaga siya para tulungan siya. Bakit hindi mo siya payagan na magbigay? Ito ay isang pagsubok. Ang mukha ni Alan ay mukhang malubha at likas niyang nilabanan ang ideya. Jet, ikaw ba binibiro ako? Paano may hahatid ang buhay ng ating alagad na banal na sekta ng santo sa isang tagalabas? Mukha namang labis na nahiya ang mukha ni Alan nang sabihin niya iyon. Tumingin siya nahihiya nang sinabi niya iyon. Maaga niyang ipinapalagay na ang bata ay magiging isang walang kakayahan, walang kilalang tao at pinilit si Donna na paalisin siya ilang minuto kanina. Kung nagbago ang kanyang isip at nakuha kay Sandhurst upang gamutin ang kanyang apprentice, paano niya haharapin ang kanyang mga tao bilang Ryukon Gold Altar Master? Si Tina, na nakahiga doon, ay sinabi ng masakit. Ayokong makatipid siya tulad ni Alan. Tinignan ni Tina ang taong dinala ni Donna sa sekta mula sa ilalim ng kanyang puso. Ngumiti si Jet at sumagot ng walang magawa, ito lang ang magagawa na paraan. Kung hindi, ikaw maaaring subukang hilingin sa sect master na iwanan ang kanyang paglilinang sa pag-iisa. Alam mo na ang init ng ulo niya. Ang mga kahihinatnan ay maaaring nakakapinsala. Si Alan ay nasa isang dilema dahil tama ang sinabi ni Jet. Sino ang maglakas loob na makagambala ang sect master habang naglilinang siya sa pag-iisa? Bukod dito, iminungkahi din ni Jet na kahit na ang sect master ay maaaring pantay na walang magawa kahit nandyan siya. Makalipas ang 10 segundo, nagpa siya si Alan at kumaway kay Daryl, ibigay mo at dahil alam mo kung ano ang gagawin. Hindi kailanman nais ni Alan na humingi ng tulong sa kanya, ngunit walang ibang paraan. Gagawin ni Tina mamatay kung hindi siya nasadyap sa oras. Gayunpaman, si Daryl ay tumayo sa lugar. Altar Master Alan, sa palagay mo ililigtas ko lang siya dahil lang sa sinabi mo sa akin. Ikaw sinubukang paalisin ako, anito? Nakatingin kay Alan ng mahinang ngiti. Ang mukha ni Alan ay naging pangit bigla, ngunit nagawa pa rin niyang pisilin ng ngiti. Anak na lalaki, sana ay hindi mo alintana kung paano kita nasaktan kanina. Nakasuot siya ng ngiti sa mukha ngunit malamig at malungkot ang pakiramdam sa loob. Ang batang ito ay sabungot. Mas mabuti siyang magbantay. Naisip niya. Pinag-isipan ni Daryl at mukhang atubili. Dahil ang Altar Master Alan ay taos-pusong nagtatanong para sa aking tulong, bibigyan ko ito ng paraan, ngunit mayroon akong isang kondisyon. Ano ito? Tanong ni Alan na nakakunot ang noo. Ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay nakakunot din ng kanilang mga mata at tinitigan si Daryl kasama hindi nasisiyahan. Talagang iniisip ng batang ito na siya ay may isang bagay, nakagawa na ng kompromiso si Master subalit sinusubukan niyang pahirapan ang mga bagay. Nagtataka sila. Napakadali. Kung ililigtas ko si Tina, hihingi siya ng tawad kay Donna sa publiko. Gayun din, sa hinaharap,
ang mga tao mula sa Ryukon Gold Altar ay kailangang tretuhin si Donna ng may paggalang at tawagin mo siyang senior sister. Ngumiti si Daryl habang nakatingin sa paligid. Kabanata 2702. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Daryl. Ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay galit na galit at mukhang inis. Hoy, anak! Ano ang pinagsasabi mo? Gusto mong tawagan natin si Donna? Senior sister, sinabi mo bang gusto mo ng senior sister Tina na humingi ng tawad sa kanya? Ano ang karapatan mong humiling ng ganyang bagay? Si Jet, na nakatayo sa gilid, ay nakasimangot din habang nakatingin kay Daryl na may interes, kakaibang ningning ang sumisikat sa kanyang mga mata. Ang batang ito ay ballsy. How dare he talk to Alan like yan? Lalo pang nagulat si Donna habang nakatitig ng titig kay Daryl, tulala. Alam niya na ang tagasunod ni Daryl ay may isang malakas na pakiramdam ng hustisya at nang makita niya ang mga tao mula sa Ryukon Gold Altar ay laban sa kanya. Gusto niyang samantalahin ang kalagayan ni Tina upang humingi ng hustisya para sa kanya. Ngunit hindi ba siya masyadong nagtitiwala? Paano kung hindi niya mailigtas si Tina? Naisip niya. Galit na galit si Alan nang ipatawag ang kanyang panloob na lakas at sinama ng tingin si Daryl. Bata, humihingi ka ng parusang kamatayan. Babarilan na sana ni Alan si Daryl. Akala niya ay napaka mapagpatawad niya para payagan ang estranghero upang iligtas si Tina. Paano si Daryl brazenly humingi ng higit pa pagkatapos kung ano ang binigay? Hindi man lang nagpanik si Daryl sa galit ni Alan. Pasimple siyang ngumiti. Ano, ang dignidad ng Ryukon Gold Altar ay mas mahalaga kaysa sa buhay ni Tina? Mukhang na ikaw bilang kanyang master ay wala talagang pakialam sa kanyang buhay kung tutuusin. Walang imik si Alan. Ngumiti si Jet at pilit na pinamagitan ang sitwasyon. Altar Master Alan, what this little ang hiningi ni Kuya ay hindi sobra. Ang 5 mga dambana sa Holy Saint Sect ay nabibilang sa parehong paaralan. Hindi mali para sa iyong alagad na tawagan si Donna, senior sister. Bukod dito, hindi na natin masasawalang bahala ang kalagayan ni Tina. Kailangan natin siyang sabanjin, sambit ni Jet habang sumulyap kay Tina. Mahina si Tina at mukhang atubili na tanggapin ang tulong ni Daryl habang nakatingin ito kay Daryl. Paano siya naglakas loob na gumawa ng ganitong kahilingan? Ako ang Ryukon Gold Altar senior sister, paano pwede bang humingi ng tawad kay Donna? Paano ako mananatili sa sekta? Pagkatapos ng balitang ito kumakalat na pagnilayan ni Tina, nais na tanggihan ang tulong ni Daryl. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Parehong kanyang master at altar master, hindi alam ni Jet ang kanyang kalagayan at baka mamatay siya kung hindi siya makakuha ng tulong kaagad. Bukod dito, hindi tumatanggi si Alan, kaya't walang pagpipilian si Tina kundi tanggapin ito. Napangiti si Daryl nang mapansin niyang hindi na sila nagpoprotesta. Dahil wala kang sinasabi, kukunin ko ito bilang isang oo. Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Bilasan mo at iligtas mo siya, masungit na sabi ni Alan. Ngumiti si Daryl, ngunit hindi siya gumalaw. Sa halip, sinabi niya kay Alan, Altar Master Alan, masasabi ko lang sa iyo kung paano isave ang isang tao at gagawin mo ang sinabi ko. Naging solemn na siya habang maingat na ipinaliwanag, mangyaring gamitin ang iyong panloob na lakas upang ikalat ang natitirang laso ng enerhiya ng yang sa katawan ni Tina sa kanyang mga meridian. Sa susunod na ilang minuto, patuloy na ipinaliwanag ni Daryl ang lahat ng mga detalye. Ang kanyang tono ay walang malasakit, ngunit siya ay matatag. Nang matapos na siyang magbigay ng mga tagubilin, tiniklap ni Daryl ang kanyang mga kamay sa likuran niya at tumingin sa kadalian. Okay, Altar Master Alan, maaari kang magsimula nga. Yun ano, ang mga alagad ng Ryukon Gold Altar ay hindi mapigilan ang kanilang emosyon ngayon na gaano kamanggahas na sabihin sa amin ang Altar Master Alan kung ano ang gagawin. Sa palagay ko hindi niya alam ang ginagawa. Kusa niyang pinagawa ito kay Master na makakapagpatawad siya kung nabigo siya. Hindi nag-abala si Daryl sa mga ibinato na komento sa kanya. Upang ganap na gamutin at pagalingin si Tina, ang manggagamot ay dapat magkaroon ng malalim na panloob na enerhiya. Dapat kong aminin na ako nga walang mas mahusay kaysa sa Altar Master Alan sa mga tuntunin ng panloob na enerhiya. Seryoso ang hitsura niya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap na may ngiti. Totoo ang pagtrato kay Tina, kinakailangan ng malakas na panloob na enerhiya. Hindi nais ni Daryl na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya siya ay hindi nais na ipakita ang kanyang panloob na enerhiya.
Totoo na ang pagpapagamot kay Tina ay nangangailangan ng malakas na panloob na enerhiya. Ayaw ni Daryl upang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't ayaw niyang ipakita ang kanyang panloob na enerhiya. Kabanata 2703. Bukod dito, hindi nais ni Daryl na makisali dahil maingat siya sa mga kababaihan, kaya hinayaan niya si Alan na hawakan ito. Nagsuot ng malungkot na ekspresyon si Alan at nagtatampo siya ng galit. Di niya kayang tanggapin na ang isang superior Ryukon Gold Altar Master na tulad ng kanyang sarili ay aatasan sa paligid ng isang batang tagalabas. Gayunpaman, pinagsama niya ang kanyang sarili at hindi maging magagalit pinutok niya, si Daryl ng isang malamig na sulyap at binalaan, kung hindi gagana ang iyong paraan, hindi ka maglakad palabas dito ng buhay. Pagkatapos, nakaupo si Alan na naka-cross-legged sa likod ni Tina at nagsimulang gamitin ang kanyang panloob na enerhiya sa palayasin ang lason mula sa kanyang katawan gamit ang pamamaraan ni Daryl. Si Alan ay ang Ryukon Gold Altar Master para sa isang kadahilanan, siya ay isang may kakayahang tao. Sa ilalim ni patnubay ni Daryl, nagawa niyang paalisan ang yang enerhiya na lason sa katawan ni Tina mabilis. Matapos ang kalahating oras, ang mapatol na phase ni Tina ay nabawi ang isang malusog na balat. Mayroon din siya nakuhang muli ang kanyang lakas at espiritu, na mukhang ibang-iba sa mga patay na estado na siya ay nasa bago. Ang lahat ng naruroon ay namangha nang makita ang matinding pagbabago. Magaling siya lahat ngayon, ito ay hindi ka panipaniwala. Mukhang gumaling ng tuluyan si Senior Sister. Ang nagtakang si Alan ay dahan-daang tumayo. Naramdaman niya ang yang enerhiya na lason sa kailaliman ng larangan ng enerhiya ni Tina ay nawala ng tuluyan. Ano ang pinakagulat niya ay ang pamamaraan ni Daryl na pareho ng ginamit niya upang matulungan si Tina na isama ang halaman ng core oxes sa kanyang katawan. Ilang mga menor de edad na detalye lamang ang naiiba at ito ay ang mga menor de edad na detalye na halos pumatay kay Tina. Si Donna, na nakatayo sa malapit, ay nanginginig sa pagkamangha habang pinapanood at hinahangaan Daryl. Iniligtas niya si Tina. Napakadali ng kanyang pamamaraan at ipinaliwanag niya ito sa iilan lamang mga pangungusap napakagaling. Kahit na si Alan ang nagligtas, alam ng lahat na walang mga tagubili ni Daryl, ang malalim na lakas sa loob ni Alan ay makakatulong. Ngumiti si Jet kay Daryl. Kahanga-hanga, napakaganda. Kapatid, para kang ordinaryong tao, mayroon ka namang napakahusay na kasanayan sa medisina. Inaasahan niyang tumingin kay Daryl. Saan mo natutunan ang mga kasanayang medikal na ito? Ako nais sabihin ni Daryl na natutunan niya ito mula sa banal na magsasaka, ngunit mabilis nagbago ang kanyang isip at sinabi. Nakasalubong ko ang isang medikal na libro at pinag-aaralan ko ito nang malaya ako. Alam ng lahat na si Daryl ay malapit sa banal na magsasaka. Kung nabanggit niya ang banal ang pangalan ng magsasaka, ang kanyang pagkakakilanlan ay tiyak na mailantad. Nakita ko, tumango si Jet nang hindi na nagtanong pa. Ang Wonder Flame Altar Master ay matalino. Nasasabi niya sa isang tingin na si Daryl ay hindi nagsasabi ng totoo at hindi sinubukan na pry ang sikreto sa labas ng Daryl. Ngumiti si Daryl kay Alan. Altar Master Alan, kailangan naming tuparin ang aming salita bilang bahagi ng pamayanan ng magsasaka. Ngayong gumaling na ang iyong mag-aaral, kailangan mo tuparin ang mga kondisyon, hindi ba napatingin siya kay Tina nang sinabi niya iyon? Ang mukha ni Alan ay naging pangit na siya ay nasa pagkawalan ng mga salita upang tanggihan si Daryl. Sa pagkakataong iyon, ang magandang face ni Tina ay mabilis na nawawalan ng kulay. Mahigpit niyang kinagat ang labi at tumingin kay Alan na may malungkot na ekspresyon. Nag-aatubili siyang tuparin ang kondisyon na pinagkasunduan ng kanyang master. Kung tumanggi siyang humingi ng paumanhin kay Donna, Alan mapahiya at ang buong Ryukon Gold Altar ay magiging tawas-tak ng banal na sekta ng santo, ngunit paano ko haharapin ang mga tao sa hinaharap kung humihingi ako ng paumanhin kay Donna, naisip niya. Sa wakas, makalipas ang ilang segundo, kinagat ni Tina ang labi at dahan-daang lumakad kay Donna. Donna, nagkamali ako noon. Pasensya na, bulong niya. Napakalambing ng kanyang boses na maririnig mo lamang ito kung nakikinig ka ng mabuti. Nakatayo roon si Donna, ramdam na ramdam ang buzzing sensation sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay siya sa isang panaginip. Si Tina, ang senior sister na Ryukon Gold Altar, ay palaging pinagmamalaki. Hindi makapaniwala si Donna na hihingi siya ng paumanhin ni Tina. Kabanata 2704.
Lalo namang nagulat si Donna sa nangyayari pagkatapos nito. Napangisi si Daryl nang mapansin ang kalahating pusong paghingi ng tawad ni Tina. Tina, ayaw mo parang sinsero. Paano mo masasabi ang pangalan ni Donna kung humihingi ka ng tawad sa kanya dapat tawagin mo siyang Senior Sister Donna? Galit na galit si Tina, ngunit hindi niya ito maitanggi. Ikaw, pinangasiwaan ni Tina ang kanyang hindi kasiyahan at sinabi kay Donna, Senior Sister Donna, ay was mali na pakasungit niya nang sinabi niya ang mga salitang iyon. Hindi niya pinangarap ang isang iyon araw ay hihingi siya ng tawad kay Donna. Hindi pa ito sumagi sa kanyang isipan na ang isang tagalabas ay magpapababa sa kanyang kapalaluan. Malambing na sagot ni Donna, Tina, hanggat hindi ka magiging puot sa akin at sa celestial ang wood altar sa hinaharap, hahayaan ko ang anumang nangyari sa nakaraan ay madulas. Mabait ang puso ni Donna at bagaman ang sitwasyon ay isang magandang outlet upang siya ay palabasin galit, ayaw niyang mapahiya si Tina dahil kabilang sila sa iisang sekta. Bumantong hininga si Daryl habang akala niya ay napakabait ni Donna. Pagkatapos, tumingin siya sa paligid ng iba pang mga alagad ng Ryukon Gold altar sa paligid niya. Iyong humingi ng paumanhin si Senior Sister. Kumusta naman kayo? Ang mga alagad ng Ryukon Gold altar ay hindi nakatingin sa isa't isa. Ang susunod na segundo, isa sa mga alagad ng Ryukon Gold altar ang sumalubong kay Donna sa kanya magkakapit ang kamay na gumagalang. Senior Sister Donna. Pagkatapos noon, sumunod na ang lahat at binati si Donna ng magkasabay, Senior Ate Donna. Ang mga alagad ng Ryukon Gold altar na iyon ay labis na naguluhan, ngunit wala sila maaaring gawin tungkol dito. Ang kanilang master ay sumang-ayon sa kondisyon at sa buong Ryukon Gold altar ay magiging isang biro kung hindi nila tinupad ang kanilang salita. Tumayo roon si Donna, naguguluhan. Ang kanyang face ay namula-mula sa pagkahiyain at ang kanyang panloob ay nasa isang kalabog. Ang mga alagad ng Ryukon Gold altar ay palaging mayabang tuwing magkakilala sila Donna, ngunit ngayon ay inilapag na nila ang kanilang dignidad. Hindi pa pumasok sa isipan ni Donna na may mararanasan siya kaya hindi ka panipaniwala. Hindi tumugon si Donna, kaya't tumayo si Daryl tumingin sa paligid at nagkomento isang ngiti, iyon ay kung paano mo guys ay address sa kanya sa hinaharap. Nakuha ito. Si Tina at ang iba pang mga alagad ng Ryukon Gold altar ay inis na inis, ngunit naglakas loob sila hindi ipakita ito sa kanilang mga mukha. Mahinang tumanggo sila. Nasiyahan si Daryl at ngumiti kay Donna, tumatakbo ang oras. Mangyaring dalhin ako sa tingnan ng Empress. Naghihintay si Sarah kay Daryl sa paanan ng bundok, kaya mas mabuti siyang maging mabilis. Tumugon si Donna at aalis na sana kasama si Daryl. Hawakan mo. Sumigaw bigla si Alan at hinarang ang daanan ni Daryl. Sinabi mo Daryl pinadalhan ka ng mensahe kay Empress Chang'e. Mukhang walang pakialam si Alan, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang natuso. Ano ang mensahe? Hindi niya kayang pakawalan si Daryl ng ganun kadali. Ginawa lang niyang tanga ang Ryukon Gold altar. Sumimangot si Daryl, saka ngumiti at sinabing, Altar Master Alan, ay really important mga bagay na ipapasa sa emperador. Masasabi ko lang sa kanya kapag nakikita ko siya. Alam ni Daryl na sadyang sinusubukan ni Alan na makahanap ng mali sa kanya. Si Alan ay maghahanap ng paraan upang pigilan siya sa pagpupulong kay Chang'e kahit na ipinaliwanag niya ang malinaw na sitwasyon. Maaaring hindi rin masayang ni Daryl ang kanyang oras at pagsisikap na subukan ipaliwanag ikaw si Sandhurst, tama. Bagaman nailigtas mo ako, hindi mo makikita ang nakatataas emperor na gusto mo. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang nangyayari at kaya ng aking master ipasa ang mensahe para sa iyo? Sabi ni Tina habang papalapit kay Daryl na may isang matuwid na ekspresyon. Tulad ni Alan, tumanggi si Tina na salubungin ni Daryl si Chang'e ayon sa hinahangad niya dahil kay Daryl napahiya lang ang buong Ryukon Gold altar. Sumimangot si Daryl, inis. Kailangan niyang mag-isip ng isang bagay na matalino at mabilis na linlangin Alan at Tina. Bigla, may malakas na ingay na nagmula sa gate ng bundok. O hindi. Pagkatapos, isang alagad ang sumugod, pawis na pawis. Altar Master Alan at Altar Master Jet, maraming tao sa paanan ng bundok. Ipinakikilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Zhangju. Kabanata 2705. Ano pareho namang natigilan sina Jet at Alan? Sino ang hindi nakarinig tungkol kay Zhangju 1,000 taon na ang nakalilipas? Nabuo niya ang Dilaw Turban Rebellion at tumakbo sa buong mundo.
Ilang taon na ang nakalilipas, tumulong siya kay Yang Jian sa kanilang pananakop na mga ekspedisyon. Sa tulong ni Zhang Ju, halos mahulog ang siyam na kontinente. Si Zhang Ju at ang banal na sekta ng Santo ay hindi pa nakikipag-ugnay noon. Bakit niya gagawin dalhin ang kanyang tropa sa Holy Saint Sekdam It? Nag-alarma si Daryl at hindi nasisiyahan sa balita. Akala ko ay isang hakbang na mas malapit sa pagpupulong kay Chang'e, ngunit ngayon, dumating na si Zhang Ju bago ako nakikita siya. Tumugon si Jet at sinabi sa mga alagad, mabilis. Ingatan ang lahat ng mga alagad ngayon. Dagdag pa ni Alan, magpadala ng higit pang mga alagad upang bantayan ang ipinagbabawal na lugar. Walang pinapayagan pumunta doon, lalo na ang mga nasa labas. Binaril ni Alan ng tingin si Daryl nang matapos siyang magsalita. Walang nakakaalam kung bakit Zhang Ju bumibisita. Para sa kaligtasan ni Empress Chang'e, hindi hinayaan ni Alan na makita ni Daryl si Empress Chang'e. Opo. Ang mga alagad ay nagkalat agad pagkatapos makuha ang kanilang mga order. Pinangunahan ni Jet at Alan ang iba pang mga alagad patungo sa pangunahing bulwagan. Nakasimangot si Donna na hindi alam ang gagawin. Pagkatapos, sinabi ni Donna kay Daryl, halika na. Sa palagay ko hindi mo makikita ang Empress para sa pansamantala. Tingnan muna natin kung anong nangyayari doon. Ang seguridad sa ipinagbabawal na lugar ay pinalakas at imposible para sa Donna upang makaraan ang mga bantay na nag-iisa. Mapait na ngumiti si Daryl at tumango. Sinundan niya si Donna at ang iba pa sa pangunahing bulwagan. Pagdating nila sa hall, nandoon din ang ibang altar masters at isang manipis na figure ang tumayo sa gitna ng karamihan ng tao. Ito ay si Diana, ang Celestial Wood Altar Master. Hindi maalis ni Daryl ang tingin kay Diana kahit na handa siya sa pag-iisip sa lubungin mo siya. Si Diana ang nag-iisang babaeng Holy Saint Sect Altar Master. Ang kanyang hitsura at ugali ay maladyosa. Nakasuot siya ng malalim na kulay ube na damit, may maliwanag na mga mata, puting ngipin at buhok na nagpaganda ng kanyang kagandahan. Nagpalabas siya ng isang matikas na aura. Hindi mapipigilan ng lalaki si Diana nang makita siya. Sa wakas ay binawi ni Daryl ang kanyang tingin matapos ang pagtitig kay Diana ng higit sa 10 segundo. Napatingin siya sa di kalayuan sa kabaligtaran. Hiss! Napanganga si Daryl nang makita ang eksena sa kabilang panig. Ang pasukan ng gate ng bundok ay siksik na puno ng mga magsasaka na nakadamit na kaitim na may isang kahangahangang kilos. Ang mga nagsasaka ay nasa itaas ng Marshal Saint Antas at lahat ng mga elite mula sa Endless Sky Organization. Isang lalaki ang tumayo sa harapan ng mga piling tao, nakasuot ng itim na balabal. Siya ay may isang malakas na aura at isang tiwala ng ngiti. Si Zhang Ju yun. Naabot na niya ang antas ng langit na pag-akyat. Ang mga tao mula sa banal na Saint Sect ay nakaramdam ng isang hindi nakikitang pakiramdam ng presyon nang maramdaman nila ang malakas na aura ni Zhang Ju. Labis na galit si Daryl nang makita ang kanyang nemesis. Nilop niya ang mga mata kay Zhang Ju, nanginginig sa galit. Nais niyang iputok sa kanya ngunit pinigilan ang sarili. Sa susunod na segundo, natigilan si Daryl nang makita ang katabi ni Zhang Ju. Nakita niya ang madilim at madilim na lalaking nakatayo sa tabi ni Zhang Ju na eksaktong tumingin kagaya ng ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Natigilan si Daryl saan ang impyerno ay nahanap ni Zhang Ju ang isang tao na kamukhang eksakto sa akin siya ay nagtaka. Kabanata 2706. Ang utak ni Daryl ay umuungos, tulala siyang tulala. Kung si Daryl ay walang 3 mga galos sa kanyang mukha, ang lalaking katabi ni Zhang Ju ay magkakaroon magmukhang kamukha niya. Para silang kambal. Mahirap sabihin sa totoong Daryl ang peke naman. Habang nagulat si Daryl, ang lahat sa pangunahing bulwagan ay nakadikit ang kanilang mga mata sa pekeng Daryl, lalo na sina Diana at Donna. Natuwa sila nang makita si Daryl. Sa wakas, tumingin si Zhang Ju sa paligid at ngumiti, lahat, mangyaring magpatawad ako para sa biglaang pagbisita na ito. Narito kami dahil mayroon kaming isang bagay na mahalaga para sa Empress Chang'e upang makita. Nagpalitan ng tingin sina Diana, Alan at ang iba pang mga altar masters. Pagkatapos, humakbang si Alan at sinabi kay Zhang Ju, ang Empress ay matagal na nakatuon sa paglinang sa pag-iisa at hindi nakasangkot sa makamundong gawain. Bukod, kailangan mo munang makuha ang pag-aproba ng Sect Master upang makita ang Empress. Kami na paumanhin na ang aming Sect Master ay kasalukuyang naglilinang sa pag-iisa.
Si Zhang Ju ay may isang pahiwatig ng hindi nasisiyahan sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Alan ng malapitan isang kahangahangang pamamaraan. Sa paraan ng iyong pagsasalita, hulaan ko ikaw ang Ryukon Gold Altar Master. Masyadong malakas ang aura ni Zhang Ju at hindi mapigilan ni Alan na huminga ng malalim hinawakan niya ang mga kamay niya. Oo ako sinamantala ni Zhang Ju si Alan bago niya matapos ang kanyang sinasabi. Dati 3 taon, ang tribo ng Raksasa ay lilito na kalmado, ngunit sa katunayan, lihim sila nagpaplano ng isang bagay at hindi pa sila sumuko sa pagsalakay sa siyam mga kontinente. Dahan-dahan at same time na sinabi ni Zhang Ju, bukod dito, maraming mahiwagang puwersa ang mayroon lumitaw sa ang siyam na kontinente sa mga nakaraang taon na kung saan ay komplikado ang sitwasyon. Sa kasong ito, kailangan namin ng isang kagalang-galang na tao upang mamuno sa siyam mga kontinente at panatilihin ang kapayapaan na tinatamasa natin ngayon. Si Chang'e ay isang perpekto kandidato. Natahimik ang lahat mula sa Holy Saint Sect. Pagkalipas ng ilang segundo, may naalala si Diana at sinabi, The Elysium Gate Secta Master, Daryl, ay isang bihirang talento din. Makikita ng lahat ang kanyang natitirang lakas. Hindi ba mas makabubuti sa kanya na sakupin ang pamumuno sa nasabing iyon? Sumulyap si Diana sa peking Daryl admiringly. Palaging nakikita ni Diana si Daryl bilang kanyang baguhan, kaya natural, makikita niya iyon labis na papuri sa kanya. Hindi niya alam na ang totoong Daryl ay nasa likuran siya at ang nakatayo sa tabi ni Zhang Ju ay peke. Ngumiti si Zhang Ju at ipinaliwanag, tinalakay ko ang bagay na ito sa Sect Master Darby, ngunit sa palagay niya ay limitado ang kanyang kakayahan at mahirap na balikitan ng ganon malaking responsibilidad. Sa nasabing iyon, ipinahiwatig ni Zhang Ju ang peking Daryl. Ang peking Daryl ay kay Zhang Ju tagasunod na nagkukubli. Ang kanyang totoong pangalan ay Harold Lionel at siya ang pinakapinagkakatiwalaang tagasunod ni Zhang Ju. Nakita niya ang diskarteng paglipat ni Fang Mao sa selda ng bilangguan ng Green Cloud Sect at labis na kinasihan, kaya tinanong niya si Harold na magbihis bilang Daryl at sumama sa kanya sa banal na Saint Sect upang linlangin si Chang'e. Bagaman wala siyang Fang Mao na 8,000 Faces tricks, siya ay isang may kaalaman na tao. Gumawa siya ng peking mask para kay Harold sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsasaliksik, na siyang tumingin sa kanya ng halos eksaktong kapareho ni Daryl. Lumabas si Harold matapos niyang makuha ang pahiwatig. Tumingin muna siya sa paligid at saka sinabi Diana, Salamat, Guro, sa iyong pag-ibig at pagtitiwala. Kahit na nakakuha ako ng reputasyon sa mga nakaraang taon sa The Nine Continents, alam kong limitado ang aking kakayahan. Ako isipin lamang ang Empress Chang'e ang maaaring magpapatatag ng sitwasyon. Sa The Nine Continents ngayon may handa ang paghahanda ni Harold bago siya pumunta sa Holy Saint Sect, kaya't alam niya iyon si Daryl ay mag-aaral ni Diana. Si Diana ay nagmumuni-muni pagkatapos niyang narinig ang peking Daryl. Lahat ng mula sa Holy Saint Sect na nasa likuran ni Diana ay bamulong, parang ganun ang sitwasyon sa The Nine Continents ay talagang masama. Sa palagay ko, kung hindi narito sina Daryl at Zhang Ju na magkasama upang makita si Empress Chang'e. Kabanata 2707. Nakasimangot si Daryl habang nakatingin kay Harold, wala akong pakialam kung sino ka. Dapat mong bayaran ng presyo kung maglakas loob kang magpanggap na ako. Kagaya ng pagmumura ni Daryl kay Harold ng palihim sa kanyang puso, ikiling ni Donna ang kanyang ulo tumingin kay Daryl at bamulong. Kung si Daryl ay nagbabalak na dumating ng personal kung bakit magpapadala ba siya sa iyo dito ng maaga si Donna, tulad ng iba pa, ay hindi napansin na ang Daryl sa tabi ni Zhang Ju ay peking naramdaman ni Daryl na walang magawa sa tanong ni Donna. Kung alam niya na magdadala si Zhang Ju isang peking Daryl, hindi niya itinatago ang kanyang pagkatao. Sa sumunod na segundo, mabilis na umiikot ang isip ni Daryl at bamulong siya kay Donna. Senior Sister Donna, maaari ba tayong pumunta sa isang lugar upang makapag-usap? Sa pamamagitan nito, tumingin sa paligid si Daryl at hinawakan ang kamay ni Donna. Naglakad sila patungo sa likod ng hall. Si Donna ay medyo lumalaban sa paghawak ni Daryl, ngunit ginawa niya ito hindi makalaya nang mapansin niya ang kanyang solemn na pagpapahayag. Ang bawat isa mula sa Holy Saint Sect ay mayroong pansin kay Zhang Ju at Harold, hindi nila napansin na sina Daryl at Donna ay tahimik na nadulas. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang liblib na sulok sa likod ng hall.
Pagkatapos, pinakawalan ni Daryl ang kamay ni Donna at tiningnan siya ng time. Senior Sister Donna, sasabihin ko sa iyo ang sikreto ngunit mangyaring huwag magpanik at sumigaw, okay kumunot ang kilay ni Donna. Napaka-misteryoso mo. Ano ang ginagawa mo? Sakto si Sandhurst ay tagasunod ni Daryl ngunit nang nakita niya si Daryl kanina sa main hall, hindi siya binati. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko at umalis sa hall, iniisip niya. Nararamdaman ni Daryl ang pag-aalinlangan ni Donna, kaya huminga siya ng malalim at nabing, Senior Sister, ako talaga si Daryl. Kalmado ang mukha ni Daryl nang sabihin nitong ang kanyang emosyon ay nahayag sa kanyang mga mata. Ano nanginginig si Donna sa gulat? Nakatitig siya kay Daryl nang walang laman, hindi makapagsalita ng medyo matagal. Hindi ba siya si Sandhurst? Bakit siya si Daryl? Kung siya si Daryl, sino ang lalaki sa main hall? Ano ang nangyari sa tatlong galos sa mukha niya? Maraming tanong si Donna, naguluhan siya. Tinignan niya ng mabuti ang taong nasa harapan niya at maya-maya ay natuklasan niya iyon ang taong nasa harapan niya ay eksaktong kapareho ng kay Daryl noong wala siya galos sa mukha niya. Hindi pa niya ito gaanong binibigyang pansin bago ito mapansin. Ikaw junior ka ba talaga ng kapatid? Tinanong ni Donna sa wakas. Mapait na ngumiti si Daryl at tumango. Ako si Daryl. Nang una akong makarating sa bundok gate, nakita kong hindi mo ako makikilala. Kaya sinama ko ito upang maitago ang aking pagkakakilanlan. Hindi ko inaasahan na makukuha ni Zhangju ang isang tao na magpanggap na ako ang nanlilinlang sa lahat, kayo. Lalong nag-alala si Daryl. Dapat sinusubukan ni Zhangju na linlangin si Empress Chang'e sa pamamagitan ng pagkuha ng isang tao upang magpanggap na ako. Ang taong ito ay malas at tuso, hindi siya dapat payagan na magtagumpay. Si Donna ay wala sa lahat, ngunit pinili niyang maniwala kay Daryl. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito iniligtas si Tina sa harapan niya at ang totoong Daryl lamang, ang maaaring magkaroon ng napakahusay na medikal kasanayan. Kung gayon ano ang susunod kong gagawin? Tanong ni Donna. Kinakagat ang labi niya. Hindi nag-atubili si Daryl at mabilis na sinabi, ang pinakamagandang gawin ngayon ay ang mabilis dalhin mo ako upang makita si Empress Chang'e. Kailangan nating makarating doon bago pa man makarating si Zhangju. Naisip ito ni Daryl. Ito ang magiging pipi na bagay na gagawin kung pupunta siya sa pangunahing hall upang harapin ang Peking Daryl sapagkat ang Peking isa ay masyadong katulad sa ang kanyang sarili. Magkakaroon siya ng malubhang problema kung ang mga alagad ng banal na sekta ay hindi maniwala ka sa kanya. Kinagat ni Donna ang kanyang labi, tumango, at pagkatapos ay inakay si Daryl na kumuha ng isang shortcut patungo kay Chang'e. Ginugugol ang kanyang pag-iisa. Gayunpaman, hindi napansin ni Donna o Daryl na ang isang figure ay tahimik na sumusunod sa likod nila. Ang figure ay nagsuot ng kulay rosas na damit, may kaaya-aya na figure at magandang mga tampok. Ngunit may isang pahiwatig ng isang bagay na nagbabanta sa pagitan ng mga kilay. Si Tina iyon, na nailigtas ni Daryl kanina. Kabanata 2708. Kanina, napansin ni Tina nang hilahin ni Daryl si Donna palayo sa hall. Siya ay laging naghinala sa pagkakakilanlan ni Daryl. Nag-aalinlangan siya kapag ang isang tao, na inaangkin na tagasunod ni Daryl, ay hindi pumunta upang batiin sina Zhangju at ang Peking Daryl. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalinlangan nang makita niya si Donna na akay si Daryl papasok sa ipinagbabawal na lugar tahimik. Samantala, sabik na sabik sina Daryl at Donna na makita sina Chang'e, hindi nila namalayan may sumusunod sa kanila. Ang Holy Saint Sect ay talagang napakalaki, lalo na ang ipinagbabawal na lugar sa likod ng bundok. Maraming tao ang nagpapatrolya sa lugar. Sa kabutihang palad, si Donna ay pamilyar sa lugar at pinatnubayan niya si Daryl upang maiwasan ang mga nagpapatrulyang disipulo. Maya-maya, nakita nila ang isang tahimik na bakuran na hindi kalayuan sa harapan nila. Ang liit ang looban ay puno ng mga kakaibang bulaklak at halaman, ginagawang maganda ang kapaligiran. Si Empress Chang'e ay nasa harapan ng bakuran. Dapat siyang nagtatanim. Pumasok ka at bisitahin siya, mananatili ako sa labas. Sabi ni Donna. Tumango si Daryl at akmang lalakad na nang biglang may narinig siyang galit tunog. Alam kong may mali. Isang babae, may hawak na espada, sinisingil sa kanya mula sa salikuran. Si Tina pala yun. Bakit sumama sa amin ang baba? Ito nagulat si Daryl at medyo inis sa loob. Nanginginig si Donna at mukhang medyo nabigla. Hindi niya inaasahan na aasahan iyon ni Tina. Sundan mo sila.
Donna, hindi ba ang taong ito ay tagasunod ni Daryl? Si Daryl ay nasa hall, kaya bakit hindi siya punta ka kay Daryl? Tanong ni Tina. Tapos malamig siyang tumitig kay Daryl, marahil, siya hindi ba ang tagasunod ni Daryl? Bakit mo siya tinulungan na pumasok sa ipinagbabawal na lugar? Kailangan mo may isang ulterior motive. Kinagat ni Donna ang labi nito, hindi alam kung paano sisigot. Alam niya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang totoong Daryl, ngunit maaari ba niyang sabihin kay Tina tungkol doon? Kung alam ni Tina ang totoo, siguradong pagsasamantalahan niya ito. Nakasuot ng mata si Tina nang hindi alam ni Donna kung paano tumugon. Wala akong kahit ano para sabihin. Huminga si Daryl ng mahabang hininga. Sumagot siya, Tina, mayroon akong isang kagyat na usapin kasama si Empress Chang'e. Sana hindi ka magdulot ng gulo. Bukod, gagawin mo na matay kung hindi kita tinulungan kanina, kaya huwag mong kagatin ang mga kamay na nagpapakain sa iyo. Kagat ang mga kamay upang pakainin ka. Nagbago ang ekspresyon ni Tina nang narinig niya ang kay Daryl sinabi. Inilahad lamang ni Daryl ang kanyang pain point. Naiinis siya. Kung hindi dahil sa Daryl, hindi niya kailangang humingi ng paumanhin kay Donna sa publiko. Hindi ako mapakali sa kung sino ang taong ito. Hindi ko hahayaan ang taong madali akong pinahiya pumunta kahit anuman. Naisip ni Tina sa sarili at siya tumingin kay Daryl, ang kanyang mga kilay ay mahigpit na nakakunot at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay bossing. Donna, nagdala ka ng mga tao sa ipinagbabawal na lugar at lumabag sa mga patakaran ng sekta. Ngayon, anuman ang mangyari, maaaresto ka para sa iyong mga krimen. Kung alam mo kung ano mabuti para sa iyo, mas mabuti mong isuko ang iyong sarili. Sabi ni Tina sa may yelo na tono, kasunod ang pagtawag sa kanyang panloob na lakas upang saksakin ang kanyang tibak sa Daryl. Si Tina ay buong lakas sa kanyang pag-atake ng espada. Kung saan man dumaan ang kanyang mahabang espada, ang hangin sa paligid nito ay magiging magulo. Sumimangot si Daryl at akmang babatiin ang atake. Hayaan mo akong gawin ito. Biglang sigaw ni Donna at tumayo sa harap ni Daryl. Pumunta ka na kay Empress Chang'e, haharanggan ko siya. Pumunta ka. Inilabas ni Donna ang kanyang espada at mariing nakipaglaban kay Tina. Hlang, hlang, hlang. Ang mahabang mga espada ni Tina at Donna ay nagkabanggaan, na gumagawa ng malakas na clanging mga ingay. Si Daryl ay nasilaw ng paggalaw ng espada. Pareho silang banal na santo ang mga alagad ng sekta, ang isa ay ang Ryukon Gold Altar Senior Sister, habang ang isa ay ang Celestial Wood Altar Senior Sister, sila ay mahusay na tugma sa lakas. Kabanata 2709. Saglit, natigilan si Daryl. Parehong nagkaroon ng labis sina Donna at Tina kaakit-akit na hitsura at tayahin. Ang kanilang mga kaakit-akit na kurba ay umuusbong habang sila ay naglaban ng matindi sa kalagitnaan ng hangin. Mahirap para kay Daryl na manatiling kalmado habang pinapanood ang mga ito. Matapos ang panunood sa kanila ng higit sa 10 segundo, natauhan si Daryl. Hindi siya nag-atubili matapos mapansin na pareho silang dalawang malakas, kaya mabilis siyang naglakad papunta sa harapan. Bakuran nais niyang sumali sa laban, ngunit pinigilan niya dahil nababalisa siya upang makita si Empress Chang'e. Bukod dito, tiwala siya sa lakas ni Donna. Alam niyang napipigilan niya si Tina sa paghabol sa kanya. Hindi nagtagal, dumating si Daryl sa maliit na patio. Katok-katok, hindi sumakay si Daryl at kumatok ang pintuan muna, ngunit walang tugon. Balisa si Daryl habang iniisip niya, makakapagpahinga na ba si Chang'e? Binuksan niya ang pinto at naglakad bilang gaanong makakaya niya sa loob ng silid. Siya walang pagpipilian kundi ang makapunta sa silid ni Chang'e, kahit nagpapahinga na siya. Si Zhang Ju ay nasa pangunahing bulwagan kaya kailangan magmadali si Daryl at magbigay ng impormasyon kay Chang'e ng sitwasyon bago ginawa ni Zhang Ju. Nabigla siya kaagad pagkalakad niya at nakita ang tagpo sa loob niya. Humugot ng mahabang hininga sa mabangong silid. Isang payat na figure nakaupo sa silid, isinasawsaw ang larangan ng paglilinang. Si Chang'e pala, nakasuot lang siya ng isang sutla na damit na nagpamala sa kanyang kaakit-akit na mga kurba. Bagaman mayroon siya nagtatanim ng bukod sa loob ng 3 taon, nagpalabas pa rin siya ng isang malakas na aura. Pagkatapos ng panunood sa kanya ng ilang sandali, siya ay handa nang magsalita. Sinong nandyan? Napansin ni Chang'e paggalaw at iminulat ang kanyang mga mata ng lahat ng biglang titig kay Daryl. Tumingin siya nagtataka gaano katapang ang taong ito.
Paano siya naglakas loob pumasok sa ipinagbabawal kung lugar siya naisip tulad ni Donna at ng iba pa, si Chang'e hindi man lang nakilala si Daryl. Pagkatapos lahat, gumugol siya ng 3 taon sa wild deserted secret region at nagkaroon galos sa mukha niya. Tiningnan niya ng sobra iba sa dati, ako, magpapaliwanag sana si Daryl, ngunit naputol siya kaagad sinabi niya ng salita walang kahihiyan. Gaano ka manggahas na lumabag sa ipinagbabawal na lugar ng Holy Saint Sect? Ayaw kumilos, kaya pumatay sarili mo. Malamig na sabi ni Chang'e. Ibig niyang sabihin ang sinabi niya nang walang pagdududa. Naniniwala si Chang'e na kahit papaano ang taong ito ay pumasok sa silid niya, dapat may masamang balak. Paano siya hindi magagalit na halos ang kanyang katawan ay halos tumambad sa trespasser sa kanyang kakulangan damit gayunpaman? Siya ay mayabang at ay hindi nais na madumisan ang kanyang mga kamay upang pumatay sinuman. Naramdaman ni Daryl na walang magawa nang marinig niya si Chang'e. Dapat mayroon si Chang'e na isip na ako ay isang pervert. Empress, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Nagpaliwanag si Daryl at naglakad pasulong ng dahan-dahan habang nagsasalita. Sa parehong oras, siya ay nagulat nang matuklasan ni Daryl ang lakas ni Chang'e. Hindi inaasahan, ang lakas ni Chang'e umabot sa huling yugto ng langit antas ng pagtaas hanggang hindi nagkita sa loob ng 3 taon. May kumpiyansa si Daryl na si Zhang Ju ay walang alinlangan na mamatay kung si Chang'e ay sumali sa kanya pagkatapos sinabi niya sa kanya ang totoo. Labis na hindi nasama si Chang'e nang makita papalapit sa kanya si Daryl. Naisip niya na may gagawin siya. Ang yabang mong bata, ikaw lang humihiling na mamatay, sigaw ni Chang'e. Boss! Kaagad pagkatapos, si Chang'e ay nakataas ang kanyang malajid na kamay at isang malakas alon ng panloob na enerhiya agad na puno ang buong silid. Isang makapangyarihang puwersa na buo sa isang iglap. Pagkatapos, isang espada ng anino ang umusbong. Bagaman ang anino ng Tibak ay isang lamang kaunti pa sa isang talampakan ng haba, ito ay nakasisilaw at malakas. Malinaw na, ang anino ng Tibak ay binago ni panloob na lakas. Whoosh! Tumingin si Chang'e kay Daryl walang pakialam sa isang alon ng kanyang kamay, ang anino ng Tibak ay napunit sa hangin at patungo kay Daryl na may kamanghamanghang bilis. Kabanata 2710. Pumunta sa impyerno, malamig na sabi ni Chang'e. Hindi pa rin niya napansin na ang nasa harapan niya ay si Daryl. Hiss! Sa isang iglap, ang anino ng espada ay mabilis na pumutol sa hangin ng takot na takot. Nasa isang kisap mata, malapit na itong maghiwalay Daryl sa kalahati. Nagulat si Daryl nang maramdaman ang lakas ng anino ng Tibak. Nang unang makilala siya ni Daryl ng 3 taon nakaraan, ang kanyang lakas ay hindi iyon nakakatakot. Hindi niya inaasahan na mag-ayos ng sobra pagkatapos hindi siya makita sa loob ng 3 taon. Ang kanyang larangan ng paglilinang napabuti ng mas mahusay nang siya ay paglilinang sa pag-iisa sa Banal Saint Sect. Kailangang itaas ni Daryl ang kanyang kamay at iwagayway ito sa hangin upang makabuo ng isang proteksyon kalasag sa simula ng oras. Ayaw niyang labanan si Chang'e. Alam niya na galit si Chang'e kaya't pinapayagan niya itong ilabas ang galit at huminahon-dahon bago niya ipaliwanag ang sitwasyon sa kanya. Klang! Sa isang iglap, ang anino ng Tibak ay sumabog sa proteksyon na kalasag, nagpapadala ng isang marahas na panginginig. Agad na binasag ng anino ng espada ang proteksyon na kalasag. Ang proteksyon na kalasag ay agad na nabasag ng Tibak anino at Daryl daing habang siya staggered paatros. Huminga siya ng malalim at tiniis ang tumataas na chi at dugo sa kanyang katawan. Empress, ito ay isang hindi pagkakaunawaan, mangyaring makinig sa akin. Ako si Daryl. Daryl kinilig si Chang'e. Kumunat ang mga kilay niya habang nag-aaral. Daryl maingat. Ikaw kumusta ka maging ganito? Anong problema? May mga galos sa mukha mo na puno ang magandang mukha ni Chang'e. May pagtataka nang siya nagkomento. Mahaba itong kwento. Ngumiti si Daryl mapait nilayon niyang magpahaba maikling kwento gayunpaman, bigla na lang, si Chang'e nanginginig at bumagsak sa malambot na kama, daing sa sakit nagulat si Daryl nang makita si Chang'e na papasok tulad ng isang estado. Napatulala siya. Nakapulupot si Chang'e, tumulo pawis habang nanginginig ng marahan ang kanyang katawan. Parang nakikipaglaban siya sa matinding sakit. Anong nangyayari? Natigilan si Daryl. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ito nangyayari.
Pumasok siya sa kwarto habang si Chang'e ay nagsasaka at pagkatapos ay nagalit ng espada ang galit na si Chang'e atake sa kanya. Maaari ba siyang nagdurusa mula sa isang psychotic break? Tama si Daryl. Si Chang'e ay nagambala habang nagmumuni-muni sa paglilinang. Nang malaman ni Chang'e na ang nagkakasala ay si Daryl, siya ay ganap na nabigla na gamulo ito sa kanyang estado ng pag-iisip. Reaksyon ni Daryl at mabilis na lumakad kay Chang'e. Empress, okay ka lang humiwalay ng bahagya ang pulang labi ni Chang'e bilang nais niyang magsalita. Ngunit hindi niya magawa isang salita, pakiramdam niya ay ang kanyang katawan ay nagyelo sa yelo. Patuloy ang kanyang katawan umiikot habang nilalabanan ang sakit. Nagpanik si Daryl. Ang sitwasyon ay seryoso na sa huling yugto si Chang'e ng antas ng langit na pagtaas ng langit at Daryl maaaring walang kakayahang tulungan siya. Pinag-isipan ito ni Daryl at siya nagmamadaling umusad. Empress Chang'e, huwag kang magpapanik. Tutulungan kita. Sa nasabing iyon, gagamitin na niya ang kanyang panloob na enerhiya upang matulungan siyang sugpuin ang hindi magagawang puwersa sa kanyang katawan. Malamig. Sobrang lamig ko. Chang'e bulong at yamakap kay Daryl, lahat ng biglang halos mawalan siya ng isip. Sa sandaling yakapin niya si Daryl, si Chang'e ay nagbubulong-bulungan ng mapangarapan mga mata. Kamahalan, ikaw ba iyon iyo kamahalan? Si Chang'e ay nasa huling yugto ng pagtaas ng langit at magdurusa mapaminsalang kahihinatnan kung nagkaroon siya ng psychotic break. Si Chang'e ay hindi mas mahaba sa kanyang tamang pag-iisip at noon ay pagkakaroon ng guni-guni. Naisip niya na si Daryl ay Emperor Hao Yi. Kabanata 2711. Sina Chang'e at Hao Yi ay nasisiyahan sa 1,000 taon na magkasama sa pag-ibig. Pagkatapos ang pagkamatay ni Hao Yi, madalas na napalampas ni Chang'e siya. Chang'e, huminahon ka. Kinuha si Daryl, aba napakabaliw nito. Paano sa tingin mo ako si Hao Yi? Pagkatapos ng isang psychotic pahinga gayunpaman, sa lalong madaling sinabi ni Daryl ilang salita. Hinawakan ni Chang'e ang leeg ni Daryl at iniunat ang isa pa niyang kamay kay mabilis na magtap sa kanyang mga acupoints. Si Chang'e ay nasa estado ng maling akala, ngunit ang kanyang paraan ng pagsilang ng mga acupoint perpekto pa rin. Wala na si Daryl ang kaunting kakayahang ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi na makagalaw. Kamahalan, alam mo ba na ako miss na kita? Chang'e nagbulungan. Bago mag-react si Daryl, si Chang'e dahan daw ang hinanap ng pulang labi ang labi niya. Si Chang'e ay nasa estado ng kaligayahan at nagkamaling tretuhin si Daryl bilang Hawaii ako, hindi na siya ang dati niyang malamig na sarili, ngunit ngayon, siya ay sobrang sexing at kaakit-akit. Boss! Naramdaman ni Daryl na biglang naging blanko ang kanyang isipan nang maramdaman niya ang alindog ni Chang'e. Thud! Ang susunod na segundo, si Daryl ay malapit na pakikibaka, ngunit hindi siya binigyan ni Chang'e isang pagkakataon. Gamulong siya papunta sa malambot sopa kasama si Daryl sa kanyang mga braso. Empress, huminahon ka. Si Daryl talaga balisa na hindi niya namamalayang ginamit ang kanyang panloob na lakas upang palayain ang kanyang mga acupoint. Sa ilalim ng normal na pangyayari, siya ay higit sa buwan kung siya ay nasa sitwasyong ganito. Si Chang'e ay parang engkanto at hindi niya aalintana ang namamatay kaagad kung makakatulog siya sa kanya. Gayunpaman, alam niya na si Zhang Ju ay nasa pangunahing bulwagan at maaaring bumisita Chang'e anumang oras. Naguluhan si Daryl nang hanapin iyon. Ang pamamaraan ng acupuncture ni Chang'e ay napakakaiba at ito ay hindi isang bagay na malulutas ng mga ordinaryong magsasaka. Ito tatagal ng hindi bababa sa kalahating oras, kahit na nais ni Daryl na gawin iyon. Si Chang'e ay wala sa estado upang pakinggan si Daryl naman. Matapos ang isang psychotic break, hindi marinig ni Chang'e ang boses ni Daryl. Sa lahat niyakap niya ng mahigpit si Daryl at nagsimulang hilahin ang kanyang damit. Naging blanko ang isip ni Chang'e. Sa parehong oras, si Tina pa rin nakikipaglaban kay Donna na hindi kalayuan sa maliit na looban kung nasaan si Chang'e. Mukha ng feisty ang mukha ni Tina habang sumisigaw kay Donna, "Donna, get out of my paraan." Galit siya at nabigla. Siya naisip na kaya niyang talunin si Donna ng 10 welga lang, ngunit nagulat siya nang makita niyang napakalakas ni Donna. Ang dalawa sa kanila ay dulang para sa 10 minuto pa. Wala nang palatandaan ng alinman sa kanilang panalo na pangisi si Donna at hindi tugon kay Tina. Naisip niya si Daryl dapat kasama si Empress Chang'e at pilit niyang sinusubukang bilhin siya. Oras di nagtagal,
Akit ng tunog ng pakikipag-away ilang mga disipulo na nagpapatrolya malapit. Kuminang ang magandang mukha ni Tina nang napansin niya ang mga alagad at sumigaw, "Mabilis!" Pumunta sa altar masters na nagdala si Donna ng isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar. Masasakta na sila ang Empress. Ano ang mukha ng mga alagad nagbago ng gusto nang marinig nila Tina. Galit na galit si Donna. "Tina, huwag kang mag-akusa ako ng isang bagay na hindi ko nagawa." Si Tina ay masama. Hindi lang siya kumagat ang mga kamay na nagpakain sa kanya, ngunit siya kahit paninirang puri sa mga inosenteng tao. Nais ni Donna na pigilan ang mga alagad, ngunit huli na siya. Isang dosenang alagad mabilis na nagtungo sa main hall upang magulat ang sitwasyon. Damn it! Inapakan ni Donna ang paa nag-aalala sa paningin nito. Kabanata 2712 Peter Patter. Makalipas ang ilang sandali, isang pangkat ng mga tao lumapit. Pinamunuan sila ni Alan at si Diana, sinundan ni Zhang Ju at si Harold. Nanginginig si Donna at nagpapanik sa paningin ng malaking grupo habang si Tina tumingin na siyahan sa sarili. Mabilis na lumakad si Alan at tinanong Tina, "Ano ang problema guro?" Pinangunahan ni Donna ang isang tao sa ipinagbabawal na lugar ng walang pahintulot. Sandhurst ito. Pumunta na siya sa lugar kung saan nagpapahinga si Empress Chang'e. "Ako gustong pigilan sila at lumaban si Donna kasama ko." Sagot ni Tina. Galit na galit si Alan at sinaman niya ng tingin si Donna, "Napakatapang mo." Tapos, lumingon siya para tignan si Diana. "Altar Master Diana, iyong ang Celestial Wood altar ay nagiging higit pa at higit pa sa labas ng linya. Donna, sadyang binabaliwala ang mga patakaran ng sekta. Ano ang gusto mong gawin sa kanya?" Sumimangot si Diana at tinanong si Donna, "Donna, anong problema?" Kilalang kilala ni Diana ang kanyang apprentice. Si Donna ay isang banayad at mabait tao, at higit sa lahat, siya ay hindi lalabag sa mga patakaran ng sekta ng walang pagsasaalang-alang. Sisigot na sana si Donna, ngunit putol sa kanya ni Tina. "Huwag mo nang isiping ipaliwanag ito." Sinasabi ni Sandhurst na kay Daryl tagasunod, ngunit hindi man niya ibunyag ang kanyang sarili nang makita niya si Daryl ngayon lang. Sa halip, sumuko siya sa ipinagbabawal na lugar. Pangot siya ni Tina. Ang lahat sa paligid ay natigilan. Si Zhang Ju at si Harold ay nagpalitan ng tingin at nakasimangot. Umalis ang lalamunan ni Harold at sinabi, "Sinabi mo bang siya ang tagasunod ko?" "Hindi ko magkaroon ng isang tagasunod na tinawag na Sandhurst." Ang lahat ng naruroon ay higit pa gulat na narinig ang inaangkin ni Harold. Galit na galit si Diana habang nakatingin sa kanya si Donna. "Donna, paano mo pinapayagan ang isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar guro?" Ako labis na balisa si Donna at hindi marunong sumagot. Nais ni Donna na ilantad si Harold, ngunit si Zhang Ju ay naruroon at ang panganib ay napakagaling. Si Alan at ang iba pa ay maaaring hindi magtiwala sa gusto niyang sabihin din. Bahagyang tumawa si Alan at sinabing, "Altar Master Diana, ang iyong apprentice ay matapang sapat na upang magdala ng isang tagalabas sa ipinagbabawal na lugar, sa tingin ko ikaw ay dapat tirahan mo siya." Sa pamamagitan nito, winagiwi ni Alan ang kanyang kamay. Mabilis. Hanapin ang bata ngayon. Napagpasyahan niyang hahanapin niya si Sandhurst una at pagkatapos ay makitungo kay Diana. Mabilis na naglakad ang lahat patungo sa maliit na looban kung nasaan si Chang'e. Samantala, si Chang'e ay sa wakas lumipas ang mapanganib na tagal ng panahon para sa pagiging sa isang psychotic break at ay nakahiga sa kama niya, mahimbing na natutulog. Si Daryl ay umupo sa tabi niya, ang kanyang mga akupong pinakawalan bagaman nagtalik ang dalawa ng mas maaga, wala sa mood si Daryl na gunitain sa sandaling ito. Wala pa siyang oras upang sabihin kay Chang'e ang layunin ng kanyang pagbisita at nagkaroon na siya ng karelasyon hindi sinasadya si Chang'e. Siya ay nagtaka kung paano niya ito maipaliwanag kay Chang'e nang magising siya ng walang babala, nakaramdam siya ng pagpatay hangarin magmula sa tabi niya. "Ikaw." Gising na gising si Chang'e at namumula siya habang nakatingin Daryl na may galit at hiya. Mabilis na kinalma ni Daryl ang sarili matapos na makilala ang pagpatay sa hangarin mula sa Chang'e. Napahawak sila sa tingin ng bawat isa para sa sandali bago ipaliwanag ni Daryl, "Empress, nagkakaroon ka ng psychotic masira kanina." "Ako lang shut up." Putol ni Chang'e Daryl habang kinakagat ang labi. Feeling ni Chang'e na patayin si Daryl. Siya hindi makapaniwalang nakikipagtalik sa kanya habang nagkakaroon ng psychotic break.
Kabanata 2713. Ang dami pang iniisip ni Chang'e, ang galit na nakuha niya. Ang mislan niyang katawan nanginginig sa galit. Napansin ni Daryl ang ekspresyon ni Chang'e at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang sarili. Empress, ayokong makipagsabayan ng iyong privacy, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Natagpuan ni Zhang Ju ang isang tao gayahin ako at sinusubukan niya niloko ka. Ginaya ka Chang'e, maganda ang mukha, mukhang namangha nang narinig niya si Daryl. Bakit ginawa ni Zhang Ju kumuha ng isang taong gayahin ka? Nagsasaka siya sa banal Saint Sect at bihirang itanong tungkol sa makamundong gawain, kaya't nagkaroon siya ng kaunti sa hindi pag-unawa tungkol sa kung ano ang naging nangyayari sa The Nine Continents sa nakaraang 3 taon. Huminga ng malalim si Daryl at tungkol sa ipaliwanag ang mga detalye kay Chang'e. Peter Patter. Gayunpaman, bago pa siya makapagsimulang magsalita, narinig nila ang tunog ng mga yabag ng paasaang bakuran sa labas. Ito ay parang isang maraming tao ang papasok sa bakuran. Sumimangot si Daryl, pakiramdam nagpapanik ito ay isang walang utak. Dapat itong ang mga tao mula sa Holy Saint Sect at malamang si Zhang Ju din. Sa totoo lang, hindi kinatakutan ni Daryl sila. Ano ang nag-aalala sa kanya ay kung siya at si Chang'e ay nakita na magkasama sa nakakagulat na estado, hindi nila maipaliwanag ang kanilang sarili. Nakabahan din si Chang'e. Ayaw niyang makita siya kasama si Daryl sa isang malungkot na estado. Sinimulan niyang tumingin sa paligid para sa isang lugar kung saan itago si Daryl. Gayunpaman, ang mga kagamitan sa kanyang silid ay simple at doon ay saan man siya magtago. Bigla, naisip ni Daryl ang isang matalinong idea. Niyakap niya si Chang'e at humiga ang malambot na sopa, tinakpan sila ng kumot, at ginawang kamukha ni Chang'e nagpapahinga na. Nahiya at nagalit si Chang'e habang namula ang mukha. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi siya mapalagay sa kamay ni Daryl sa paligid ng baywang niya. Mas lalo pa siya nahihiya nang maalala niya ang nakakahiyang bagay na nangyari kanina. Ngumiti si Daryl at sinabi sa mahinang boses, Empress, dapat ay napunta sila rito sa hanapin mo ako. Ito lang ang makalabas. Ipagpalagay na ayaw mong makita ako sa iyong silid. Ngumisi si Chang'e at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nahihiya siya, ngunit hindi siya maaaring sumang-ayon pa kay Daryl. Bangbang may kumakatok sa pintuan at pagkatapos, ang boses ni Diana ay nagmula sa kabilang panig ng pinto, Empress, andyan ka ba? Si Alan, ang iba pa mula sa banal na santo ang sekta at Zhang Ju ay nakatayo sa likod ng Diana, nakikinig para sa anumang paggalaw sa silid. Si Chang'e ay isang mahalagang figure. Ang mga tao mula sa Holy Saint Sect at kahit ang taksil na si Zhang Ju ay naglakas loob hindi kawalang respeto sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Chang'e nang narinig niya na si Diana iyon, siya sumagot, narito ako. Mayroon bang anuman kailangan mo? Hindi maganda ang pakiramdam ko at ako nasa kama na. Si Chang'e ay parang walang pakialam, ngunit siya ang puso ay karera. Si Daryl ay nakahiga sa tabi sa kanya at walang dapat makita iyon. Lahat ng nasa labas ng pintuan ay dinalaaba pagkatapos, hindi mapigilan ni Alan na kumuha ng sumulong at sumigaw sa pamamagitan ng pinto. Paumanhin sa narinig na hindi ka maayos ang pakiramdam, hindi kami dapat dumating dito para may storbo ka pero may sumingit papasok sa ipinagbabawal na lugar ngayon lang sasaktan ka. Alang-alang sa iyong kaligtasan, maaari ba tayong pumasok at maghanap para sa trespasser? Magalang si Alan. Kahit na ang banal ang Saint Sect Master ay dapat magalang kay Chang'e. Sino sa banal na santo sekta naglakas loob na kumilos ng mapangahas sa Chang'e? Nais niyang pumasok para maghanap, kinilig si Chang'e. Sinulyapan niya si Daryl, pagkatapos ay nag-clear siya ang lalamunan niya at malamig na sinabi, Alan, paano maglakas loob na iminumungkahi mong pumasok at maghanap sa kwarto ko? Sa nasabing iyon, kumuha ng malalim si Chang'e, hininga at nagpatuloy, walang samayre papasok sa kwarto ko. Maaari kayong lahat pumunta ngayon, huwag mong istorbohin ang pahinga ko. Normal ngunit matatag ang tunog niya. Kabanata 2714. Natahimik ang lahat sa labas ng pintuan, lalo na si Alan. Sobrang awkward nang naramdaman niya hindi makapagsalita. Tumanggi si Empress Chang'e na papasukin sila. Sino ang maglakas loob na kalabanan siya? Hiling huminga ng malalim si Zhang Ju at umaban. Kinausap niya si Empress Chang'e sa pintuan, Empress, ako si Zhang Ju.
Sumama ako kay Daryl at mayroon kaming ilang mahahalagang bagay upang talakayin mo. Mukhang tiwala si Zhang Ju. Siya naisip na bibigyan sila ni Chang'er ng oras ng araw sapagkat siya ang dating militar ng Hilagang Mona ng Mona tagapayo at higit sa lahat, siya nagdala ng peking Daryl sa kanya. Siya alam na malapit sina Chang'er at Daryl. Gayunman, matapat na sagot ni Chang'er walang pag-aalangan, hindi kita makikita. Sumulyap siya kay Daryl habang nagsasalita, nagkakasalungatan kaya totoo iyan nakakuha si Zhang Ju ng isang tao na gayahin si Daryl. Medyo inis din si Daryl habang siya kinausap si Chang'er sa mahinang tono, kita mo ba si Zhang Ju ay matapang? Nagdala siya ng peking Daryl para lokohin ka. Pagkatapos, pinag-isipan niya bago magpatuloy, maaari ka bang makahanap ng isang paraan upang mapanatili ang Zhang Ju dito? Humanap ako ng paraan palabas sa siyasatin kung ano ang ginagawa nila dito. Habang kausap, naglalakbay ang tingin ni Daryl pababa sa perpektong kurbada ni Chang'er sa katawan. Ang sinumang tao ay mahihirapan labanan ang gayong napakarilag na hitsura, lalo na nang mapaalalahanan siya ng kung ano sila ginagawa kanina. Ang siga sa Daryl malapit nang masunog muli. How dare you look at me? Daryl tinignan ng tingin si Chang'er hindi komportable ngunit hindi siya naglakas loob pasaway sa kanya ng malakas sa takot na akitin pansin mula sa mga tao doon. Ang sumunod na segundo, kumalma si Chang'er pababa at sinabi kay Zhang Ju, ako ay konting pagod ngayon at ayokong makita anumang mga panauhin. Kung mayroon kang mahalaga mga bagay na tatalakayin, Zhang Ju, ikaw dapat manatili sa banal na sekta para sa gabi magkita at mag-usap tayo bukas. Ang totoo ay hindi si Chang'er nais na tulungan si Daryl tulad ng pagdungisan lamang niya kanya, ngunit hindi niya matiis ang matapang si Zhang Ju ay nagdadala ng isang peking Daryl sa scheme laban sa kanya. Kakaibang ningning ang mga mata ni Zhang Ju at ngumiti siya ng mapait. Sige, inis na inis siya, kakaunti lamang nang ang mga tao ay nagkakahalaga ng pakikipagtalo siya sa The Nine Continents. Ngunit si Chang'er ay hindi isang ordinaryong babae, kaya kakayanin lang siya ni Zhang Ju. Bumati sina Alan, Diana, at ang iba pa Zhang Ju at Harold bilang silang lahat umalis sa bakuran. Paglabas nila ng bakuran, malamig na tanong ni Tina, Donna, mabilis. Sabihin sa amin kung nasaan si Sandhurst at sino dinala mo siya dito. Hindi palalampasin ni Tina ang isang pagkakataon na makahanap kasalanan ng Celestial Wood Altar. Biglang, lahat ng mga mata ay nakatuon sa Donna. Kinakagat ni Donna ang labi niya. Ano ang gagawin ko? Gawin wala si Daryl kay Chang'er kung saan nagpunta siya. Hindi alam ni Donna na si Daryl ay nasa ang silid ni Chang'er at nakikipagtalik siya kasama si Chang'er, kaya hindi niya mailantad nagmamadali ang kanyang sarili. Ano ang lalong gumawa kay Donna? Naguguluhan na alam niya na ang si Daryl sa tabi ni Zhang Ju ay isang pekeng, ngunit wala siyang pruweba at wala siya marunong sabihin ito. Naramdaman ni Donna na gulo ang utak niya mula sa pagtatanong ni Tina. Wala kang sasabihin Tina, biro, mukhang smug nang mapansin niya ekspresyon ni Donna. Alam ko may isang bagay na kung hindi mo makaya malinaw ngayon, maghintay ka lang hanggang sa ikaw ay pinatalsik sa sekta. Galit na galit si Donna, ngunit siya walang imik. Si Tina ay walang pasasalamat. Ito ay totoo na tinago ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan dati, ngunit pagkatapos ng kanyang ginawa upang makatipid Tina, siya ay labis na walang pasasalamatan. Biro ni Alan habang nakatingin kay Diana at sinabi, Altar Master Diana, iyong ang alagad ay lumabag sa mga patakaran ng sekta ni pagkuha ng isang tagalabas sa ipinagbabawal lugar. Hindi ka dapat nagtatakip para sa siya. Kabanata 2715. Bahagyang nakasimangot si Diana at lumingon sa tumingin kay Donna. Donna, nasaan na Sandhurst? Kinagat ni Donna ang kanyang labi. Ang ganda ng mukha niya, mukhang nahihiya. Ano ang gagawin ko? Gawin sinasabi ko sa kanila ang totoo, ngunit kung ang totoo wala si Daryl, sino ang gusto maniwala na ito ay Daryl sa tabi ay peke si Zhang Ju? Sina Zhang Ju at Harold, na tumayo tahimik sa tagiliran, sumulyap sa bawat isa. Iba pa pagkatapos, lihim na komandat si Zhang Ju kay Harold. Naunawaan agad ni Harold ang tapat na tagasunod ni Zhang Ju, kaya niya madaling makuha kung ano ang ibig sabihin ng Zhang Ju. Master, hindi ito matiis ni Donna ngayon, gusto niyang magsalita tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, siya ay nag-ambala ng isang boses sa oras na siya nagsimula ng sabihin ng Altar Master Alan ay napakalakas. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito tunog tulad ng pinagtatawanan nila siya. Isang figure ang lumabas at tumayo sa harapan ni Donna.
Si Harold iyon. Tumayo si Harold na hindi mapakali kanina si Donna, tila paninindigan siya. Iminungkahi ni Zhang Ju na si Harold, sa ang pangalan ni Daryl, lumitaw na tumayo para sa Celestial Wood Altar ngunit talagang gumawa ng mga kaaway para kay Daryl. Bago makarating sa Holy Saint Sect, nalaman ni Harold na si Daryl ay isang alagad ng Holy Saint Sect at ay alagad ng Celestial Wood Altar Diana. Alam niya na hindi siya maaaring manatili walang malasakit, kahit na siya ay peke. Daryl nang kusa na nahanap ni Alan kasalanan sa Celestial Wood Altar. Nagpa siya si Harold na gumawa ng aksyon pagkatapos natatanggap ang pahiwatig ni Zhang Ju. Habang nagsasalita siya, patuloy siyang nag-check doon na talagang may swerte si Daryl sa mga babae. Hindi lamang ang Celestial Wood Altar Master kaakit-akit, ngunit ang kanyang senior ang ganda din ni ate. Naisip niya, natigilan ang lahat nang makita si Harold nagsasalita para kay Donna tumingin si Harold kay Alan nang may kakatwang ngiti. Altar Master Alan, sa wakas bumalik dito pagkatapos ng mahabang panahon, at ikaw ay pinapuna ang Celestial Wood Altar sa harapan ko. Ano ka ba ibig sabihin hindi siya maingay ngunit nakakapukaw talaga? Natuwa si Harold. Haha, peke ako Daryl. Maaari akong kumilos bilang mayabang tulad niya ay bukod, maaari kong pukawin ang puot sa pagitan ng Ryukon Gold Altar at Daryl, kaya bakit hindi? Nagkaroon ng pandemonium. Matapos ang maraming taon, lumaki na si Daryl mas lalong mayabang. Gayunpaman bukod sa Sect Master, marahil si Daryl lang ang nag-iisa sa danain mga kontinente na magsasalita kay Alan sa ganyang tono. Natigilan si Alan nang pumihit ang mukha madilim at morose. Hindi niya pinansin ang Daryl na may isang malamig na paghilik, ngunit ang kanyang dugo ay kumukulo. Paano naglakas loob si Daryl na makipag-usap sa akin ng ganito sa harap ng maraming tao? Siya naisip sa sandaling iyon, hindi na nakatiis si Tina. Gumawa siya ng 2 hakbang pasulong at sumigaw kay Harold, Daryl, you so bold, how dare you speak ka may master ganito? Kahit na ikaw ang Elysium Gate Sect Master ng Tianmen, huwag kalimutan na ikaw ay dating banal disipulo ng Santo Sekta. At batay sa pagiging matanda, dapat mong tretuhin ang aking Panginoon ng may paggalang. Ang Master ay ang Ryukon Gold Altar Master. Hindi lamang ang mga salita ni Daryl simpleng mapanghamak at bastos, ngunit siya natapakan din ang dignidad ng buong Ryukon Gold Altar, naisip niya. Tulad ni Alan, naisip din ni Tina na ang tao sa harap niya ang totoong Daryl. Hindi niya namalaya na siya pala isang peking ngumiti ng mahina si Harold at sumulyap Tina. Kausap ko ang iyong Panginoon. Bakit nakakagambala ka ba wala ba kayo kahit anong ugali? Ang kailangan lang gawin ni Harold ay ang hanapin problema at mayroon siyang pagbakang ni Zhang Ju sa pataas. Sa kagaanan ay naramdaman ni Harold ginagawa ito ikaw galit na padyak ni Tina ngunit ginawa hindi alam kung paano ito pabulaanan.